Halimbawa, imbitahan kayo ni President Pinoy na pumunta sa Malacanang. Ano kayo gagawin nyo? Ano kayo nasa isip nyo? Talagang pupunta o maaari, baka... Talagang pupunta, ha? Oo. Pero doon sa mga nagdududa o nag-alinlangan, paano kung halimbawa ang panyaya ni Pinoy sa iyo bigyan ka ng kagaanan sa buhay? Bibigay sa iyo lahat ng pangangailangan sa buhay upang maahon ka sa kahirapan. Ano kaya ang iyong itutugon sa invitation ni Pinoy? Palagay ko, hindi kayo magdududa kung gano'n. Bibigyan kayo ng kapahingahan. Bibigyan kayo ng solusyon sa inyong kabigatan. Ganyan ang tao, di ba? Pero kung ang Diyos ang mag-invite sa inyo, na kayo bibigyan niya ng kapahingahan, bibigyan kayo ng kasaganaan ng buhay, at kayo ay bibigyan ng walang hanggang kapayapaan ng inyong kaluluwa. Tutugon kaya kayo? Bali sasabihin nyo, oo, tutugon ako. Pero alam nyo ba, araw-araw na nag-iimbita si Christ, pero na ngayon marami pang taong hindi tumutugon. At ito nais kong sabihin sa inyo ngayong gabi, na sa bawat sandali ng buhay ng tao, laging nag-aanyaya ang Panginoon. Dahil handa siyang magbigay ng kapayapaan at kapahingahan ng ating kaluluwa. Bagamat very familiar sa atin ang talatang ito, ganoon pa man, buksan pa rin natin ang Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Verses 28 to 30. Matthew 11. Nawa, bukas ang ating puso ngayong gabi. Bukas ang ating isipan. Handa nating pakinggan ang kanyang paanyaya. At tumugon tayo sa kanyang pangwagan. Ang sabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon at sa mga nakakarinig ngayon sa ating kapaligiran, ang sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan ang aking pasabi. Ito ang salita ng Panginoon na nag-aanyaya sa atin ngayong gabi. Tayo manalangin. Panginoon, nawa buksan niyo ang aming mga puso, buksan ninyo ang aming mga pandinig, ang aming tenga, upang marinig namin ang iyong paanyaya. Sapagkat ang paanyaya ninyo, Panginoon, ay isang banal. At alam namin ito ang katugunan ng aming pong mga buhay. Sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Sapagkat ang tao ay nilikha ninyo at nilikhaan ninyo ng kaluluwang wala pong kamatayan. At ang kaluluwang ito ay mayroong dalawang patutunguhan. Sa tiyak na kaguluhan, walang katiwasayan, kaparusahan sa impyerno, o sa tiyak na kapayapaan at walang hanggang biyayang kaginawaan sa iyong kalangitan. Kaya tulungan nyo kami na marinig namin ang paanyayang ito upang matugunan namin ang tamang anyaya ninyo at huwag kaming mapunta sa tiyak na kaguluhan at walang hanggang kahirapan. In Jesus' name. Amen. Itong talatang ito, verses 28 hanggang 30, ay paanyaya ng anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Siya ang Mesiyas. At dapat makuha ang ating atensyon sa kanyang panawagan. At huwag tayong magduda sapagkat siya ay mayroong salitang totoo. Siya ay mayroong layuning totoo. At ang pangako ng mga tao, hindi natin matitiyak. Pero ang pangako ng Panginoon ay tiyak. Kaya sabi niya, kung kayo'y lumapit sa Kanya,
bibigyan kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. At ito'y paanyaya rin sa ating nagpupumilit ng desisyon. Hindi lang ito basta pahapyaw na panawagan, a very superficial invitation, pero ito'y malalim at kailangan magdesisyon ang sino mang makarinig ng paanyayang ito. Maaari mo itong tanggihan, pero saan ka papupunta? At maaari mo rin itong tanggapin at matatanggap mo na ng pangako na kapahingahan. Ganito nanawagan ang Panginoong Hesus sa panahon ng mga Hudyo, sapagat ang mga Hudyo sa panahon ito ay nakikita ng Panginoon sila ay hirap na hirap sa kanilang pasanin. Bagamat napakaraming mga religious people, pero nakita ng Panginoon na isang bagay ang hindi nila nakikita. At yun ang kanyang paanyaya. At ang paanyayang ito ay abot pa rin sa atin hanggang ngayon. At araw-araw, bawat minuto sa ating buhay, ay nananawagan ng ating Panginoon siya yung nag-aanyaya na tayo bigyan niya ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Pero nakakalungkot sapagkat maraming tao ang tumatalikod dito at ayaw bigyan ng halaga. Now, anong dapat natin gawin upang matanggap natin ang kapahingahan ito? Ang paanyayang ito? Well, tanggapin. Yun ang kailangan. Tanggapin sa dalawang paraan. Unang tanggapin natin ito dahil ito ay para sa lahat. Walang tinatangi. Unbeliever or believers, walang tinatangi ang Panginoon dito. At ikalawa, dapat natin itong tanggapin sapagkat ito ay kapahingahan ng kaluluwa. Hindi ito kapahingahan ng pisikal na katawan. Dahil kung pagod ang ating katawan, pwede mo lang ihigayan. Refresh ka na pagkagising. Pero ang kaluluwa, hindi. Bakit? Tingnan niyo lamang si Robin Williams. Kilala niyo si Robin Williams? Okay. Nandiyan siya sa balita ngayon. Frontline siya, front page siya, sa internet. Siya ang unang-unang picture sa... Siya ay isang taong nagpapatawa ng buong mundo sa kanyang mga palabas. Napakarami. Pero sa kanyang buhay, punong-puno siya ng stress, mayroon siyang depression. At ang depression ito, wala itong gamot. Wala itong solusyon. Punong-puno ang mga hospital ng Amerika sa mga taong depressed, mga stress, pero walang solusyon. Lumalabas sila, naroon pa rin ang kanilang naranasang kalungkutan at kaguluhan. Meron kami kilala, kapitbahay ng nila Rudo, na ngayon ay parang nasisiraan ng bike dahil depressed, hindi alam. May pera, mayaman, pero hindi alam. Anong gagawin? Anong kulang sa kanya? Yun ang kailangan malaman ng tao. Si Kristo kasagutan. Ang kanyang salita. Kapag tayo po ay mayroong tinatagong lihim, anumang kasalanan, huwag mong sabihin hindi maglulubuhay mo. Huwag mong sabihin panatag ka. Kailangan mong Panginoon. So, dalawa pong paanyaya rito sa atin. Una, kapag ikaw inanyahan ng ating Panginoon, Yesu Kristo, tanggapin mo. Sapagat ito'y para sa lahat. Walang tinatangi ang Diyos dito. Walang itinatangi. Napapag natin ang context sa mga naunang talata. Doon lang din sa chapter na ito, sinumbatan ng Panginoon ang napakaraming bayan dahil sa kanilang kasalanan. Ayaw nilang magsisi. Tulad halimbawa ng Chorazin, tulad ng Bethsaida at Capernaum. Ng Capernaum, sumubra ang kanyang taas. Sabi ng Panginoon, kailangan ka bang itaas hanggang langit? Capernaum, ibabagsak ka dahil sa iyong kasalanan. Kung ang mga pangangaral at ang mga himalang nakita ninyo ay sana ito'y naipakita sa Sodom and Gomorrah, mas mabuti pa, tiyak ang Sodom ay magsisisi sa kanilang kasalanan. Sa makatuwid, ang context dito ay tungkol sa kasalanan. Kaya sa mga sumusunod talata, ang sabi ng Panginoon, salamat po, O Diyos, O Ama, na hindi nyo ipinakita sa mga matatalino ang katotohanan ito. Pero, ang sabi niya sa mga alagad, ibinigay na ng Panginoon, ng Ama sa akin, ang lahat ng otoridad na magpatawad sa lahat ng kasalanan. Kaya ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayong lahat. Mga nabibigat ang lubha, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga katawan. Yung ba sinabi? Kaluluwa. Kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Now, ang kapaguran ng kaluluwa, hindi ito nakukuha sa trabaho. Hindi ito nakuha dahil ikaw ay construction boy, maghapon ka nagtatrabaho. At hindi rin ito makukuha sa pa-outing-outing, bakasyon, hindi. Tulad kay Haring Solomon, taglay niya ang lahat ng kayamanan, taglay niya ang lahat ng salapi, karunungan. Pero siya yung nasa kasalanan. Alam natin sa libo ang kanyang asawa. At dahil dito, nangungupahan siya, nagbabayad siya ng tagapalakpak sa kanya tuwing umaga, tagapuri sa kanya, tagatugtog sa kanya. Pag binuksan niya ang kanyang bintana, papalakpak ang lahat. At nagpupuri kay Solomon, pagsara niya ang bintana, tahimik na naman balik siya sa kanyang kalungkutan. Kinuha niya lahat ng klase ng alak sa buong daigdig para bigyan siya ng kapahingahan ng kanyang kaluluwa. Iniinom niya, lasing siya, masaya siya, kasama ng mga babae, pero pagkatulog at pagkagising, naroon na naman ang kawalang kapahingahan ng kaluluwa. Alam natin ito, ang conclusion ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12, remember your Creator. Yun ang kanyang conclusion. Creator, ang Panginoon talaga ang solusyon ng lahat ng kailangan ng tao. Kaya mapapansin natin dito, ang inayahan dito ng Panginoon ay yung lahat ng pagod. Pagod sa mabibigat na pasanin. At anong pasanin ito? Kasalanan. Kasalanan. Kasi tingnan niyo may mga kabataan ngayon, magtakarga doon sa pier, maghapon sila, no? Talagang nagpalpros yung kanila likod. Pero pagdating ng hapon, masaya-masaya sila. Hindi nila naramdam yung pagod ng katawan. Pero kahit na gano'n, alam natin, bigat na bigat ang kanilang kalooban. Dahil ang kasalanan, ang siya nagpapabigat ng ating loob. At dahil sa ating kasalanan na mayroon tayong tinatago, apektado ang ating pamilya, apektado ang ating mga magulang, apektado ang ating mga anak. Nakal natin mabuti ang ating paikitungo sa kanila, nakangiti tayo, but deep inside, mayroon tayong struggle dahil mayroong sin, may kasalanan. At yun ang nagpapabigat sa buhay natin. Kahit may pera ka pa, kahit may negosyo ka pa, laging mabigat ang puso. Romans 3:23, yan ay ang invitation ni Christ ay para sa lahat sapagkat lahat ay makasalanan. Yamang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, punong-puno ng kabiguan, punong-puno ng kapanggawan, punong-puno ng kaguluhan sa puso dahil lahat ay kapos sa Diyos. At ito'y pinatutuhanan ng banal na kasulatan. Tulad ng Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Itong Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, isinulat ito sa mga matitinding Kristiyanong nagdurusa ng mga pag-uusig, persecutions, kaya sila ay lugmok na lugmok sa kanilang kalagayan. Pero bago ito ipahayag, yung chapter 12, verse 1, ipinahayag muna ang chapter 11. Ang chapter 11, ito yung tinatawag na heroes of faith, mga bayani ng pananampalataya. At ang mga bayani ng pananampalataya, bagamat sila ay pinugutan, niligari, sila ay talagang inusig, sila ay namatay na hindi na natanggap ang pangako dito sa lupa, pero ngayon sila ay namamayapa, taglay nilang kapahingahan kasama ng Panginoon. Kaya nga, sabi rito sa atin ngayon, ano man ang inyong naramdaman ngayon, pagod ng katawan yan, pero dapat magkaroon kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Paano? Dito sabi sa verse 1, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Yung chapter 11. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at kapapo tayong may pagtitiis sa kapwing inilagay sa harapan natin. Yun ang problema, yun ang kailangan alisin anumang mga kasalanan. At paano natin nalaman ito? Sa salita ng ating Panginoon.
Kapag tayo nakikinig sa salita ng Diyos, doon natin malaman mayroon tayong tinatagong kasalanan. Sino sa inyo dito makapagsabing wala kayong tinatagong kasalanan? Then verse 2, ngayon, kung nakita natin ang ating kasalanan ngayon, kailangan natin dito yung pag-amin. Kasi hindi ka makakaroon ng kapahingahan hanggat hindi ka umamin na pagod at nabibigatan ka sa kasalanan. Kaya ang panawagan ng Panginoon, lumapit kayong mga napapagod at nabibigatan. Kasi yung mga hindi umamin makasalanan, very proud yun sa kanilang sarili. Matitigas ang ulo ko. Ngayon, kung nakita natin ang ating kasalanan, ang sabi sa verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasaktan ng ating panampalataya na dahil sa kagalakan tinigay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Tingnan niyo kung paano nagtiis si Kristo sa krus. Alam natin, pag sinabing krus, yung kanyang pagdurusa, yung kanyang crucifixion, yung kanyang kamatayan, alang-alang sa bawat mananampalataya. Upang sila magkaroon ng kapahingahan ng kaluluwa, ginawa ni Kristo yun. Pagmasdan natin ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya may pag-asa na po tayo ngayon. Kung tayo nabibigatan sa ating kaluluwa, huwag tayo magbigti tulad ng ginawa ni Robin Williams. Alam mo, pupunta yung depression eh. Kapitbahay natin sa church, ganun yun. Isang lalaki, abroad, may kaya, asawa niya, maganda, lagi nagpapablitz, di ba? Nakababad sa bathtub, yung babae hanggang sa mayroong kape. Iniwanan siya, pati mga anak, kaya ang natira, lalaki, depressed. Yung nagbigti, yung sinturon, yung bumoon yung, yung pilya sa bakit. Nakaupo lang. Pwede naman siyang tumayo, hindi siya mamamatay kung tumayo siya, pero talagang inupo niya. Well, depression. Yun yung bunga ng kasalanan. Ito yung nagsasabi sa'yo, wala ka ng pag-asa, malungkot ka. Labanan mo magulang mo, sagutin mo. Yan ang kasalanan. Sagutin mo yung sino nagpapayo sa'yo. Huwag ka magpaturo. Yan ang dikta ng kasalanan, nagpapagulo yan sa relasyon. Nagpapagulo yan sa sarili. Hanggat hindi namin at tumingin tayo kay Kristo, na si Kristo manadusa para sa iyo, eh hindi ka amin, napagod ka. Hindi ka talaga amin dahil masyado kang pride. Kaya pinatuhanan dito sa banal na sulatan. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayong mga pagod at nabibigitan. So, makikita natin panawagan dito ng Panginoon ay doon sa lahat ng handang pumasan. Hindi pumasan na mabigat na parusa ng Panginoon, kundi handang pumasan na mas magaang na pasanin. Ano yung magaang na pasanin, sabi ng Panginoon? Tingnan natin yung Matthew ulit. Ano yung pasanin, sinabi ng Panginoon? Verse 29 and 30. Pasanin ninyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin. Kailangan talaga ang salita ng Diyos lagi mong papakikinggan upang malaman mo kung anong mali mo, kung anong dapat mong gawin sa buhay. Pasanin yun ang pinapapasan ng Panginoon eh. Yung pag-aaral ng kanyang salita, pamumuhay ng kanyang salita, ang sabi, sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, pero matuturuan tayo magpapakumbabang puso sa Kanya habang pinag-aaral natin ang kanyang salita, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Hindi sa paggawa ng mabuti, hindi sa pagmamalaki kung ano nagawa mo. No! Lumapit ka sa Kanya, mag-aral ka hanggang sa makilala mo yung sarili na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay nabibigatan sa iyong problemang kasalanan. Doon pa lamang magkakaroon ng kapahingahan. Ang sabi niya sa 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan ang aking pasan. Nananawagan siya sa mga tao handang pumasan ng mas magaan na pasanin. Solusyon yun, dahil bigat na bigat talagang pasanin ng kasalanan. Marami mga tao na ayaw umamin na sila yung makasalanan, kaya bigat na bigat sila. Wala silang magandang pakikitungo sa kanilang mga anak, tinatawag ng mga boyset, tinatawag ng mga satanas, mga asawa. Kasalanan po ang naghahari dyan. Yun ang nagpapagulo ng inyong relasyon, yun ang nagpapagulo ng inyong isipan. Bakit naghahanap ng ibang lalaki? Bakit naghahanap ng ibang babae? Kasalanan din ang naghahari dyan. Guguluhin ka talaga ng kasalanan, kaya pag wala ka ng magawa, magbibigti ka. Dahil yun ang dikta ng kasalanan.
Kaya natin na lumapit kay Kristo para pasanin yung kanyang pinapasan sa atin na solusyon. Mas magaan. Mas magaan. Bakit? Mayroon tayong huwaran example Mayroon tayong huwaran na halimbawa. At yan ay si Kristo. Hebrews chapter 5, verse 8 to 9. Hebrews chapter 5, verse 8 to 9. Tingnan nyo. Masabihin natin, Diyos yun si Kristo. Tingnan mo na. Basahin pa natin. Ang sinasabi sa Hebrews chapter 5, verse 8 to 9. Pinapakita rito na si Jesus ay nagkatawang tao. At bilang katawang tao, tulad natin, dumadanas tayo ng mga paghihirap. Hindi porque si Jesus Christ, Diyos, ay nagkatawang tao, hindi siya maaaring maghirap. Namuhay siya bilang tao. Nagsimula siya sa pagbuntis, ipinanganak, kaya dinanas niya lahat ng ating mga dinadanas. Kaya sabi sa verse 8, bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto. Now, take note sa salita, natuto. Natuto siya na ano? Nang pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Akalain mo, tiniis din. Nakikita natin, Hebrews chapter 4, verse 15, chapter 2, verse 15, na tinukso si Kristo ng lahat ng klase ng tukso ng ginagawa sa atin hanggang ngayon. Pero tiniis niya at pinagtagumpayan. Tao kasi siya. At sabi niya, tiniis niya at verse 9, at nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya magagawa natin dahil ginawa na ng Panginoon. Kaya nga pagka kayo nasasaktan na yung sarili at sabi mo, grabe yung ginawa na sa akin hindi ko siya mapapatawad. Alam mo, kung nasaktan ka, unang nasaktan si Kristo kaysa iyo. Hindi, minura ko nito anak ko, nilalabanan ako Ang lahat mo. Si Kristo, dumanas din ng gano'n. Walang hindi dinanas si Kristo sa lahat ng maranasan mo sakit niya. Kaya, si Kristo pag-asa natin. At itong hangad ng Panginoon Kung iibigin natin si Kristo, itong hangad ng Panginoon na tularan natin siya, sundin natin siya, tularan natin, sundin natin ang kanyang utos, kapagkat ang kanyang utos ay buhay natin. Buhay natin. Ang sabi nga ni Jesus Christ sa John 6:63, my word is truth. My word is spirit, and that spirit gives life. At ito na mga buhay natin. Tingnan niyo ang sabi sa John 14:15. Ang sabi sa John 14:15, kung ako'y inyong minamahal, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Huwag nyo ipilit yung inyong kayang gawin para kayo ay bigyan ng pabor ng Diyos na kayo linisin sa inyong kasalanan. Kundi, gawin natin, ipilit natin gawin kung ano yung utos ng Panginoon. Yung kalooban niya. Hindi yung kalooban natin dapat masunod. Then, baliktad naman, John 15 verse 14. Kayo'y aking mga kaibigan. Diba? What a friend we have in Jesus. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Kaya, kaibigan natin siya. Hindi lamang siya tagapagligtas, hindi lamang siya walang example sa atin, kundi siya ay ating personal friend. Yun yung una. Kapag inayahan tayo at narinig natin ngayon, lumapit kayo sa akin, come to me. Tanggapin natin. Bakit? Walang tinatangi ng Diyos. Lahat makasalanan o believers. Tignan natin. Dalawa. Tanggapin natin ang panyaya ng anak ng Diyos dahil ito'y para sa kapahingahan. Alam natin kung saan yun, sa ating kaluluwa. Una, para sa unbelievers. Kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, pag lumapit kay Kristo, pangako ng Panginoon nyo, magkakaroon ka ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. Kapahingahan saan? Nabinasa natin kanina, Romans 3:23, all have sinned. Lahat ng tao ay nagkasala. At ang kasalanan yun, na magdadala sa tao doon sa kapamakan sa impyerno, kung tawagin nyo ay sumpa, the curse of sin.
At bawat unbeliever na lumalapit kay Kristo, na nagtitiwala kay Kristo, dahil sa kanyang pakikinig ng salita ni Kristo, nag-aaral siya, nakilala niya ngayon ang sinong Diyos at tagapagligtas, at nakilala niya rin na siya isang makasalanan, yun ang tatanggalin ng Panginoon, yun ang patatawarin sa iyo, yung curse of sin, ang sumpa ng kasalanan. Romans 6:18. Verse 17, immediate context. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, hindi lang basta kasalanan per se, but sumpa ng kasalanan. Understood yan pagdating sa belief. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, tinutukoy ito mga believers, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. Kayo'y naniwala, sumunod doon sa aral, sa doktrina. Doon sa tradisyon na tinanggap niyo mula sa banal na kasulatan. Hindi tradisyon mula sa mga matatanda. But, doon sa aral na pinagkatiwala kayo. Doon pinagkatiwala ang pagkakinig. Then 18, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Pero kagandahan ito eh. Sa mga unbelievers, kapag sila'y lumapit kay Kristo at pinakinggan nila ang salita ng Panginoon, nag-aaral sila at nalaman nila kung sino si Kristo, anong kanyang ginawa para maligtas ang isang makasalanan tulad ko, at kung gaano katindi yung kasalanan ko na pumapatay ng Diyos. Yung kasalanan natin na pumatay talaga sa Panginoon. Kaya nais ng Panginoon na siyang mamatay upang ikaw magkaroon ng buhay. At hindi sa iyong mapuputing gawa, hindi sa iyong religious activities. Walang bahagi ang ating mga gawa pagdating sa kaligtasan. Tanging ginawa lamang ni Kristo. At kapag ikay napalaya dyan, ikaw ay magiging alipin ng katwiran. Ibig sabihin, hindi mo na gawin kung ano yung matuwid. Hindi ka napasaway. Maraming nagsasabing Kristiyano, pasaway. Gusto niyo gawin, wala magagawa yung magulang. Itong gusto ko, kung empleyado siya, pag ginawa itong empleyado, wala magawa yung mga employer. Hindi pwede yung gano'n kung Kristiyano, hindi magandang pagkawa. Matindi talaga yung kasalanang tinubos sa atin ni Kristo. Dahil sabi sa Romans 6:23, but the wages of sin is death. Nasabi dyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ganyan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nung sandaling nakilala mo siya, na siya'y tagapagligtas, at nakilala mo yung sarili na ikaw ay isang miserabling makasalanan, patungo ka sa impyerno, ikaw'y nagsisi, ang sabi dyan, ang sabi sa 33, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Bakit sinabi walang bayad? Hindi mababayaran ito ng iyong good works, ng iyong kabaitan, ng iyong kahusayan, ng iyong katalinuhan, ng iyong kayamanan. Pero sa kasalanan, the wages of sin, ibig sabihin, pinagtatrabuhan mo dahil sweldo yung kasalanan mo. Lahat ng iyong ginagawa, ginagawa mo yung kasalanan, ikaw gumagawa. At ikaw nagbibigay ng kaguluhan sa iyong sarili. But the gift of God, the eternal life, grace ito, hindi ito bunga ng iyong pinagsikapan. Ngayon, yun yung unbelievers. Mapapalaya ka talaga sa iyong kaluluwa. Ang kaluluwa mo ay patungo sa impyerno. John 3:18 na, sino mang hindi sumampantay kay Kristo, nahatulan na, has been already judged. At milagro na lang talagang maaahon ka doon sa daan ng impyerno. Ito ay makita ng biyaya ni Kristo. At dahil dyan, ikaw ay makakalaya. Pero sa believers, ano naman sa believers? Saan kalayaan? Sa believers naman, sa mga Kristiyano, hindi po doon sa curse of sin, but from the power of sin. Yung power ng kasalanan ngayon, andyan pa yan. Lahat ng bagay ginagamit ni Satanas, alam natin na lahat ng bagay nasa kamay ni Satanas. Kontrolado niya lahat yan. Siya yung prinsipe ng kahanginan, ng kadiliman.
At lahat ng sumusunod sa Kanya, tinawag na mga anak sa kapotan because of their disobedience. Ephesians chapter 2, verse 2. Sa believers naman, kapag ikay naligtas na, hindi ka pa rin ligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Magkakasala ka pa rin. Pero, hindi ka pupunta sa kapamakan sa impyerno dahil pinalaya ka dyan ng Panginoon. John 8:32. Ito'y tumutukoy sa mga believers, sa mga sumasampalataya. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. 36. Kaya kung kayo'y palayain ng anak, kayo rin magiging tunay na malaya. Tingnan nyo, ang context niyan, nitong 36, ay sa verse 31 and 32. Ang sabi ni Jesus Christ, if you continue in my word, truly you are my disciples, you shall know the truth. Paano malaman ang katotohanan? Nag-aaral ka. Tinitignan mo ano ba yung tinuturo ng Diyos. Tinatanggap mo na ikay kasalanan. Tinatanggap mo na siya lamang ang Diyos makapagligtas. He is the Creator, I'm only a creature. You shall know the truth and the truth will set you free. Kaya kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Sa mga unbelievers, pag pinalaya ng Panginoon mula sa curse of sin, tunay siya malaya. Sa mga believer naman, na naroon sa alipin sa power of sin, kapag siya pinalaya ng Panginoon, paano yun? Confess natin, nasabi sa 1 John 1:9, every day, every moment, truly you are pinalaya talaga ng Panginoon. Yan po nga kagandahan kapag tayo po'y nag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi tayo namumuhay sa ating sariling prinsipyo, sa ating sariling katuwiran. So, kung palalayain ka ng anak, tunay na ikaw ay malaya, believers or unbeliever. Huwag natin tularan ng pagpapabaya nitong bayang Israel. Na alam natin, bayang Israel, sila ay pinili bilang bansa, hindi individual sa kaligtasan, but national. Pinili silang bansa sa lahat ng klase ng bansa, pero hindi naman nagdikta sila na. No. Sa loob ng Israel, mayroong mga tunay na Israel. At itong mga Israel na ito, bagamat nakita na nilang kanilang kalayaan from Egypt, na sila ay nakalaya sa loob ng pagkaalipin ng 450 years. At sila pumasok na rin sa promised land ng kanilang kapahingahan. Binaliwala nila yan eh. Binaliwala nila. Marami lang sabi, nag-profess na Christian, nagpabaya sa kanyang sarili, bagamat hindi talaga siya totoong ligtas. Tulad ng Israel, bagamat sila Israel, pero hindi talaga sila ligtas, nagpabaya sa kanilang kapahingahan. Kaya sabi sa Hebrews chapter 4 verse 11, sa atin na yon, sinasabi, kaya magsikap tayong pumasok sa kapahingahan iyon, upang huwag mabuwal ang sino man sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Mayroong pang kapahingahan binibigay ang Panginoon. At sino yung kapahingahan natin? Ano yung kapahingahan natin? Si Kristo. Jesus says, come unto me. Totoo yung ating Sabbath day ay hindi yung araw na sinasabi ng Sabado. No, ang Sabbath natin, ang rest natin, ay si Jesus Christ. Ang ating Sabbath ay si Jesus Christ. Kaya hindi ko tinatawag na Sabbath yung Sunday, kundi Lord's Day. Dahil ang Sabbath natin is Jesus Christ. He is Jesus Christ. Ang Sabbath. Ngayon, kung tatanggihan natin hanggang ngayon, dahil umaasa tayo sa ating kakayanan, mayroon tayong ipinagmamalaki. Ipinakita na ng Panginoon kay John the Beloved ang mangyayari sa mga disobedient at sa mga obedient. Revelation, Book of Revelation. Yan ay tinatawag na aklat ng revelasyon. Ibig sabihin, ibinuklat yung future. Lahat ng mga believers nandun, lahat ng mga hindi naniwala naroon ang hihirap.
Kaya kung pababayaan natin at hindi natin bibinahalaga ang kapahingahan ngayon, tulad ng Israel, na bagamat nakapasok na sila sa Promised Land, ay nalaglag sila sa kapamakan. Ganon din mangyari sa atin. Revelation 14, verse 11. Ipinakita rito ng Panginoon kay John the Beloved na dapat tayong matakot, lalo kung wala pa tayong totoong relasyon kay Kristo, na natili pa rin tayo sa ating kasalanan. Dahil naniniwala tayo, doon lang tayo mag-confess kapag kayo naghihingalo na. Paano kung hindi ka maghingalo, tuloy-tuloy na. Revelation chapter 14 verse 11. Ganito sabi, at ang usok ng hirap, ipinicture yung paghihirap ng mga tao during those times, sa judgment, tulad ng usok. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito. At sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Pag sinabing tanda po yung 666, sinasabi nila ito ay tao. Pero para sa, kung pagbasahin natin yan, 666 means kulang. 777 is perfect. Ang totoong makapasok sa langit ay ang mga perfect lang na ginawang perfect ni Christ. Pero yung mga 666, mga alanganin, professing daw sila, Christian daw sila, pero hindi na seryoso, dahil meron silang pinagmamalaki, yung po yung kulang. Hindi po yung makakapasok. 12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos, at humawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Pinasulat ito ng Panginoon kay John para makarating sa atin. Mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon wala ngayon. No, sino yung mga patay? Physically alive but dead spiritually? Makasalanan tayo. Yun pinag natin nung last Sunday. Mapapalad yung mga patay ngayon na buhay kay Kristo. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila ay magpapahinga sa kanilang mga gawa. Sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. 14. Pagkatapos ay nakita ko roon ang isang puting ulap at nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak na tao na sa kanyang ulo'y may isang gintong korona at sa kanyang kamay ay may isang matalas na kain. Yan po'y paglalarawan na. Hindi natin pwedeng gawing literal yan, may karit si Jesus Christ. It's kamatayan yun eh. May karit yun. Ibig sabihin, nasa kanya ang justice. So, yun po yung hindi nagpapalaga sa panawagan, sa invitation ni Christ every day, every moment of our life. Mayroong panahon pong tatapos. Pero sa mga nagpapalaga, ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, bagamat tayo ngayon ay naghihirap, nagdurusa, tayo ay pinahirapan ng ating mga mahal sa buhay dahil tayo ay mapagpakumbaba, nagtitiis tayo pinahirapan ng iba't ibang mga kasinungalingan ng salita ng ating mga kapwa-tao. Ang sabi ng Panginoon dito, sa pamagitan ni Pablo, 2 Thessalonians 1:7, at kayong mga pinahirapan ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkakapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihan. Amen. So yun po yung ating kapahingahan. Marami nagsasabi, o ilan nagsasabi, alam nyo, kahit lagi mga Kristyano eh. Mahirap maging Kristyano. Masyadong mataas ang standard ng Panginoon, ng Kristyano. Mahirap talagang sumunod sa kalooban ng Diyos, kaya ang pabigat yan eh. Kapag sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon, lalong pabigat yan. Nasabi ng Panginoon, hindi eh. Magaang yan. Ikumpara nyo sa bigat ng kasalanan. Bawat sandali may nagsusuicide. Every tick-tack ng rilo. Tak, tak, tak. Ilang libo namamatay nagsusuicide mga kabataan. Karamihan sa mga nagsuicide, mga kabataan dahil depressed sa kanilang boyfriend, depressed sa kanilang magulang, depressed sa peer pressure. Hindi po pabigat ang pagsunod kay Kristo, kundi kalayaan
at kapahingahan. Kaya mag-iwan tayo ng ilang implikasyon sa buhay natin. Kung ikaw ay malaya na, kung ikaw ay Kristiyano na, ibig sabihin. At kung ikaw ay Kristiyano nagkasala, pero kinonfess mo, hilingi mo ng kapatawaran sa taong ginawa mo ng kasalanan. Kasi yun, totoong kailangan gawin ng Kristiyano. Hindi kayabangan at paala siya. Hindi ko problema yun. No. Mananatili ka sa bigat ng kasalanan mo. Hindi ko mapapatahimik. Ganito ang sabi. Dalawang bagay lang. Gusto kong bigyan ng pansin. Kung ako'y nasa kapahingahan ng Panginoon, una, mayroon na akong kumpletong kapatawaran. So, tingnan naman mo. Hanggang wala kang tamang peace of mind, wala kang tamang kapahingahan ng iyong isip, ng iyong kaluluwa, mayroong kasalanan dadahari, kaya wala kang kapayapaan. Ngayon kung ikaw ay nasa kapahingahan ni Kristo, nagpapatiwatig lamang na wala ka at kumpleto ka na sa kapatawaran. Pero araw-araw magkakasala tayo. Then confess. Ask for forgiveness. For He is just and holy. And forgive our sins and cleanse us. Bakit hindi natin pamawakan yun as Christian? Pero kung hindi ka pa Kristiyano, hindi mo magagawa yun. Kailangan mo lang isuko ang iyong sarili. So, kung gano'n, kung ako'y nasa kapahingahan ng Panginoon, ibig sabihin nun, pinatawad ako na aking Panginoon sa aking kasalanan, past, present, and future. Kung gano'n, dapat kong pagtiwalaan ito. At dapat akong pumayapa rito. Manatili ako rito. Magsumikap akong bigyan pa siya ng kapurihan sa aking buhay. Magmasipag ako sa trabaho ko para makita ng mga tao, maging sa mga kung sino man, makita Kristiyano ako. Ibigyan ko ng luwalhati ang Diyos sa lahat ng ginagawa ko. Ang dugo ni Jesu Kristo ang naglilinis sa atin every time na nag-uubi tayo. 1 John 1 John 1:7. Na nililinis tayo ng dugo ni Kristo kapag tayo sumusunod sa kanyang kalooban sa lahat. Maging sa trabaho, sa iyong pamilya. Malinis ang iyong budhi na wala kang pandaraya sa ginagawa mo sa iyong trabaho. Hindi ka nanlalamang. Sumusunod ka sa patakaran ng labor. Nililinis ka ni Kristo sa kanyang dugo araw-araw. Ang dugo ng ating Panginoon ay makapangyarihan. So wala ka ng pangangailangan talaga. Pag may problema ka, katawan, karamdaman, mayroon ka kapanatagan sa iyong kaluluwa. Kaya, yung sinabi sa Psalms 7 verse 4, magagawa lamang yon kung tayo po alam natin mayroon tayong kakahinang kay Kristo. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire. At ikalawa, kung ako'y nasa rest na ng Panginoon, pag-aari na ako ng Diyos. Kung ako'y may kapahingahan na kay Kristo, ay pag-aari ako ng Diyos. Hindi ako pag-aari ng sanlibutan. Hindi ako pag-aari ng aking sariling prinsipyo, sariling pangangatwiran. Dapat hindi na ito makita. Hindi na tayo alipin ng ating sarili. Kundi alipin tayo ng katwiran. Kaya, kalooban ng Panginoon ang ating sinusunod sa bawat araw. Kalooban ng Panginoon. Siya ang supremo. Siya ang soberanong Diyos. Kaya dapat ako magpasakop sa Kanya ng ganap. Dapat ako magpasakop. So, whatever we do, whether we eat or drink, do all for the glory of our Lord Jesus Christ. Ito ang aking kaligayahan, ang sumunod sa Kanya. Ito ang aking kapayapaan na maglingkod sa Kanya. Basta yung mga taong walang buong relasyon sa Diyos. Ang gulo ng buhay. Pero tignan niyo yung mga tao namang dumidepende sa Panginoon kahit walang pera, kahit kakaunti lang. Ang katwiran na, sapat naman eh. Yung sapat, hindi nagiging sapat sa mga tao mapaghangal. Kasi ang sapat nila kailangan sumobra sa kanilang gusto. Pero sapat ang Diyos araw-araw. Ang kailangan na natin pangawakan yun na ikaw ay may kapayapaan ng kaluluwa. So therefore, pag sinabing sapat, contented lang. Content ko na.
ito ang aking kaligayahan. Ito ang aking kapayapaan na makontento sa Diyos. Ikalawa, dapat nating isipin, wala nang kapahingahang higit pa sa kapahingahang iniaagaw ng Panginoon. Wala na. Maghanap ka na kung saan mo gusto. Lahat ng kapayapaan at kapahingahang ibibigay sa iyo ng mundo, temporary. Tulad si Solomon, meron mo si Solomon, ang kanyang ginto kada taon, maabot ng ilang tuniladang ginto. Barko-barko ang dumarating. Iba pa yung sa mga rubies, iba pa yung sa mga ibang mga kayamanan, pero hindi yung nakapagbigay sa kanyang kapayapaan. Marunong din siya sa lahat, matalino rin siya, pero hindi yung nakapagbigay ng kapayapaan sa kanya. Kundi nakapagbigay siya ng kapayapaan ang ibalik niya muli ang puso niya sa Diyos. Kaya ang sabi niya, Ecclesiastes 12, remember your Creator. Mahalin mo yung katapagpas. Kaya ngayon, kung taglay kong kapahingahan ito na walang maaaring humigit, napakagaan. Para sa akin ang magpailalim ng pinagkaroon. Masarap yung sumunod sa akin. Masarap maglingkod sa akin. Napakasarap. Pero kung gulong-gulong ka sa libutan, tsaka mayroong kasalanan mo na nakita. Wala kang ganang sumamba, wala kang ganang magbasa, wala kang ganang manalangin, wala kang ganang lahat pagdating sa mga bagay sa Diyos. Gagawin mo lang religiously para masabi mong ikaw ay isang religious. Ang sabi ni Jesus Christ, kung ako'y minamahal ninyo, sinusunod ninyo ang Diyos. At sa wakas, pagdating ng Panginoong Jesus, upang sunduin lahat ng mga naghihintay sa Kanya, matatanggap nila ang lubos na kapahingahan. Dahil malaya na sila sa presensya ng kasalanan at malaya na sila sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na. Yung curse of sin, wala yun. Sa mga Kristyano, mayroong power of sin. Pinaghihirap sila dyan. Pero pagdating ng Panginoon, wala na yung presensya ng kasalanan. Kaya yan ang panawagan ng Panginoon sa akin. Unbeliever, believers, kapahingahan mula sa curse of sin, power of sin, and presence of sin. Tayo manalangin.